Hello, welcome to my channel. Sa videong ito, gusto ko pong ipabahagi sa inyo kung paano ako binuhay ng handicrafts or arts and crafts ng mahigit kumulang 10 taon. Kung bago po kayo sa aking channel, hi, ako po si Sarin, also known as Three Smitten Kittens. Three Smitten Kittens yung name po ng storefront ko, which I operated around 2013, and I had to close it last year. Pag-uusapan po natin yan sa future video. Pero yes, ang business ko po ay ang paggawa ng costume or cosplay accessories. Ito yung mga hikaw, bracelet, anik-anik yan, abubot na ginaya mula sa mga characters like sa video game, anime, sa mga TV series. Pag may picture po yung client ko, ng gusto nilang ipagawa, kaya ko siyang gawin. Mostly, nag-start ako with sculpting sa polymer clay nung natuto ako noon nung mga early 2010s. Tapos eventually, nag-upgrade ako, natuto akong mag 3D model. So, kaya ko gumawa ng 3D models ng ah, basic objects, accessories, tapos piniprint ko sila using a 3D printer, resin printer. Lahat po nito na ginamit ko para magtaguyod ng kabuhayan ko, natutunan ko lang siya mag-isa. Walang nagturo sa akin, nag-self-study lang ako, basa-basa ng libro, nood ng mga tutorial sa YouTube. Wala akong formal education, seminar, or training. Basta self-study lang talaga. Yung video ko nga palang ito ay part po ng video series na ginagawa ko on this channel kung saan naglilinis ako ng bahay ko cause I have to declutter kasi magulo yung bahay namin at the moment. And while I'm decluttering my house, cleaning my house, gusto ko rin makipagtsikahan or kwentuhan about a relevant topic. Layunin ko din sa video to na maging inspirasyon para sa mga younger people or sa mga not so younger people na gustong baguhin yung buhay nila or gustong kumita sa pamamagitan ng handmade skills, arts and crafts. Naway maging inspirasyon tong story ko para maipatunay na kaya nyo rin to gawin. Gusto kong sabihin sa inyo kung nanonood kayo na hindi lang bachelor's degree, 4 years college course, ang kayang mag-ahon sa inyo sa hirap. Mag-start po tayo sa konting background about me. So, pinalaki ako ng isang single mother. So, meron akong tatay but he was largely absent from our life. Nasa ibang bansa siya but I never saw his face. Nagpadala lang siya ng konting sustento sa nanay ko. Tapos yung nanay ko nagbi-business or rumaraket para mapaikot yung pera. Pero kahit pinalaki kami ng single mother, hindi naman kami nagkulang, hindi ko naramdaman na nagkulang kami or nahihirapan kami kasi maayos yung pamamahala nung nanay namin and yung pag-alaga din niya sa amin. Bale nakapag-college naman ako, so yung una po talaga ay nag-aaral dapat ako ng legal studies pero kinapos na sa budget and mahal din yung pag-aaral ng pre-law. So, nag-take a break ako from studies and then nung nagkaroon na ng budget, pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko pero nag-iba na ako ng kurso. Bali nag-aaral na ako ng Hotel and Restaurant Services. This is a 2-year vocational course na ladderized into HRM. Pero the funny thing is, yung naging kabuhayan ko matapos ng pag-aaral ko is not related at all either to law or to HRM. Pangarap ko actually talaga noon ay maging chef, lalo na sa pastry arts. Mahilig pa rin ako magluto at mag-bake, pero as a hobby or just for myself sa everyday life. Ang naging kabuhayan ko talaga ay itong originally hobby ko na na pagbubuting-ting, nakakabulol siya sabihin. So ayun, yung arts and crafts.
butingtingan. Yun talaga yung actually naging trabaho ko. Nag-start ako matutong mag-sculpt with polymer clay, 2009, 2008. Basta ang naalala ko pa nun like naghiwalay kami nung una kong boyfriend. Tapos sobrang heartbroken ko na na napunta ako sa matinding depression. Like ang laki ng pinayat ko, hindi na ako makain. Pero one thing na naalala ng mother ko is during that time, may mga fina-follow akong artist sa ibang bansa like sa DeviantArt pa yun noon na nagka-craft sila with clay ng mga accessories. Usually fake food talaga yung favorite kong gawin at I think yung specialty ko. So naalala nung nanay ko na sinasabi kong gusto ko matutong gumawa nun pero mahal yung polymer clay. Noong una nga ginagawa ko lang is gumagawa ako ng homemade clay using harina. Cold porcelain clay, may mga recipes noon online. But yung polymer clay was expensive for me. Kasi kung yun, single mom lang yung family ko and single income. Tas yung polymer clay at that time, nasa 100 pesos yung isang block. Pero isang color lang yun. Like, halos wala kang magagawa sa isang kulay ng clay. Or may magagawa ka man, yun lang yung kulay niya. So, ang ginawa ng nanay ko para tulungan ako that time is binili niya ako ng kit ng Scalpey. During that time, nasa 2,800 pesos yun. Naalala ko pa talaga. 2,000 pesos. Pumunta kami sa Deovir. Tapos, binili niya ako ng isang set na may 30 colors ata. Tapos sabi niya bumili na rin ako ng rolling pin. Kasi pag nagpo-polymer clay ka, kailangan talaga may roller ka. Basta sinabi niya kung ano sa tingin niya yung kailangan ko para sa starter kit. Bumili ako. And bumili kami at that time. So, the funny thing is, hindi na ako masyadong nagka-craft with clay ngayon. Pero nung kinikwento ko tong story na to, actually parang maiiyak ako. Kasi naalala ko yung sobrang tuwa ko. Yun, saya ko talaga um, to finally get a polymer clay set. Actually, nung nauso na yung Shopee and social media, naging mas accessible na yung polymer clay. Pero nung time na yun talaga na 2000s pa, ang hirap bumili. And may time pa na, well, since yung father ko sa US siya naninirahan, wala kaming masyadong contact. Pero yun lang yung request ko sa kanya, padala niya ako ng polymer clay. So yung US brands like Scalpey, nagpapadala siya. And that's what got me started sa aking sculpting hobby. Yung first job ko nung nakapagtapos ako ng HRS was sa coffee shop, sa cafe. So, kahera ako, barista, nagbe-bake din, kung ano yung i-assign. So, basically, service crew. And during that time, yung sahod ko nga sa job kong yon was above minimum. So, I was making more money than other people na fresh graduate. Pero nung time na yun, yung kita ko ay, alam ko ang minimum wage during that time is 404 or 400 plus per day. So, nung kumita na ako, syempre, tumulong din ako sa pamilya, nagbibigay ako pang bills. And I remember that time na sa isang buwan, yung makaipon ako ng 1,000, ang saya-saya ko na. Or magkaroon ako ng extra na 1,000 pang bili ko ng makeup or kung anong gustuhin ko. Feeling ko, what, ang laking pera na nun, ang saya-saya ko na. So, eventually, the reason why I got into yung nagka-idea ko to start my own business. Kasi in the long run, even though above average na nga yung sahod sa akin, pagkatapos ko mamasahe, kasi yung ah, assignment sa akin, hindi naman malapit.
So, commute, yung, allowance ko pangkain, since it's coffee shop wala silang ano, hindi libre yung kain. So, gagastos rin ako pang lunch or dinner ko, pamasahe, pagod. Siyempre, umaabot din ako ng 3,000 noon per month sa pamasahe. Tapos, pagkain hindi pa kasama dun sa 3,000. So, kung ang sahod mo sa isang buwan is like nasa 15,000 lang, which is above minimum for that time. After yung expenses mo just sa biyahe and kain, and then bill sa bahay, grocery, halos wala nang natitira sa akin. During that time, may friends ako from the cosplay community kasi naging hobby ko umattend sa cosplay events. Nowadays, people have the impression na mahal mag-cosplay or kailangan mayaman ka para mag-cosplay. Pero nung panahon iyon sa cosplay scene, karamihan ng sumasama or nakikilahok, hindi sila yung kagaya ng ngayon na ino-order mo halos lahat ng costume mo sa Shopee. Nung time namin, most ng uma-attend sa cosplay conventions, DIY yung costumes nila. So, ako din noon, DIY or ako mismo yung nagtatahi or nag-alter ako from ukay-ukay just to be able to attend cosplay conventions. Nung nag-post ako ng mga ginagawa kong accessories from polymer clay sa Facebook ko, yung mga friends ko from cosplay, biglang nagsisend sila ng pictures ng accessories ng mga anime characters or video game characters. Tapos tinatanong nila ako kung pwede bang um, gayahin ko yon. Tapos iko-commission nila ako to make it. Tapos, nung una binebenta ko talaga sa sideline yung mga accessories lang that I make, fashion accessories, my own designs. Pero dumami yung nagtatanong ng from cosplay. So, naisip ko na mag-focus dun. Tapos nag-build ako in my spare time ng portfolio ng cosplay-related accessories. Tapos nag-search din ako sa marketplace sa ibang bansa, sa Amazon, Etsy, eBay. Tas napansin ko noon na sa ibang bansa, walang nagpo-provide ng service na 'to. So, naisip ko na if um, mag-try ako mag-reach sa ibang bansa ng customer base, pwede akong kumita ng dollar. But actually, nagka-idea ako no'n at first cause pinopost ko yung crafts ko, yung cosplay accessories sa DeviantArt. Yun pa yung usong art website noon. Tapos eventually, may nagme-message sa akin do'n na foreigners from US, UK. Tas nagtatanong sila sa akin kung magkano magpagawa, tas kung pwede bang dalhin ko sa kanila. So, dun ako talaga nagka-idea na okay, walang gumagawa nito, may demand kasi sila na yung nalapit sa akin. Eventually, nag-quit ako dun sa job ko as a service crew kasi yung naisip ko lang na kung dito sa racket na 'to, yung kung kumita lang ako ng, kahit kalahati nung sweldo ko, pero nasa bahay naman ako ta's hindi ako gumagastos sa pamasahe tsaka sa food allowance kasi, I worked at a mall. So, pagkakain ako nun ng lunch break, kakain din ako sa fast food or sa karenderya. So, mahal yun. So, yun. Kung kalahati lang nun, kitain ko dito sa side business na 'to, parang mas malaki pa yung nauuwi kong pera. At least nauuwi ko yung pera ng buo instead of gastos sa pamasahe and sa food. So, nung 2013, nag-focus ako on this business. Tapos 2013 or 2014 inopen ko rin yung Etsy store ko. Tas ako yung pinakaunang business nun, on Etsy na nag-o-offer nitong cosplay accessories commission service on the entire site. Nagkaroon agad ako ng sales, parang wala pang ilang araw, parang 2 araw lang ata yung hinintay ko.
nakabenta na ako agad sa Etsy. Purely because wala akong kalaban and I was the first person na selling unique items. And eventually, pinagpatuloy ko yung Etsy ko, nakapagbukas ako ng Shopee store nung pandemic. Kasi nung pandemic nawala yung international mail, of course, because of lockdown. So, nag-focus ako sa selling online sa Shopee. And then, nag-sell din ako sa anime and game conventions. For 10 years, ang layo ng nagating ko personally, for my personal achievements. Dahil dito sa handmade stuff. Hindi ko actually akalain na tatagal ako kung ng 10 plus years. But when I look back on it, I'm amazed na itong business ko na I'm making handmade stuff has been able to provide so well for me. Hindi ko sasabihin na nakabili ako ng bahay at lupa and also hindi ako pamilyadong tao, pero masasabi ko na yung kinita ko is sapat sa lifestyle na pinili ko and also it brought me such great joy. Nababayaran ko yung bills ko, kaya ko mag-spend on my hobbies. Nakapag-bakasyon naman ako abroad a couple times. So, it didn't make me rich, but it earned me enough. But yung beauty naman ng having your own business for me is that if mas mataas yung goals mo kaysa sa akin, halimbawa, syempre, pag may pamilya ka, kailangan mas malaki yung kita mo. If you put more hours in or if you work harder, diretsong katumbas yan, may balik yan sa'yo. Now that I got my story out of the way, gusto ko mag-share ng thoughts ko and encouragement ko rin sa inyo. Una-una, I think making things by hand has always been underestimated. Kasi in my generation and lalo na sa Asian households, yung mga magulang natin, they never say, sana yung anak ko pagtanda nila, lumaki siya maging sculptor, lumaki siya maging mananahe, lumaki siyang maging florist. I feel like I rarely see parents na sinasabing yun yung pangarap nila para sa anak nila. It's always office jobs, lawyer, engineer, doctor, and the usual. But I want people to know na yung income from handmade, from arts and crafts, is an equally valid career opportunity. Yung sarili kong auntie, tita ko, pinalaki niya yung anak niya as a single mother entirely sa kinikita niya sa pananahi. May mga nakita akong pamilya na naiahon nila yung sarili nila sa hirap kasi nagsimula sila magtahi at magbenta ng kurtina. And by the way, may motor kami. So kapag dinadala namin yung motor sa talyer, I'm amazed by the knowledge and skill level ng mga mekaniko. I feel like similar trades, yung work that's hands-on, manual labor, or dirty work, humaba yung tingin ng ibang tao sa kanila. But in-demand mechanics or laborers earn as much money as corporate workers sometimes. Yung mga metal fabricator, yung mga welder, yung mga karpintero, isa pa yan, these are all trade crafts. Nagkikita ka rin naman kapag nag-aral ka, pinag-aralan mo siya, and you work hard for it. Nung high school ako actually, merong TLE, Technological and Livelihood Education, or home economics. Hindi ko alam kung tinanggal na ba nila sa curriculum nowadays. I'm not so sure. Pero I find it funny na ngayon online like sa TikTok or short form content, nagva-viral or uso yung crochet, crafting, yung mga nag-upcycle o nananahi. Kasi the reason I find it funny is because during our time, those were basic skills na tinuturo sa schools. Hindi ko alam na tinuturo pa rin ba siya sa schools? Yung buong section namin nung high school, lahat ng babae marunong mag-ganchilyo. Tas ganchilyo or crochet is one thing na
Kapag natutunan mo na siya, parang muscle memory na siya. So, even if I haven't crocheted in years, 'pag nakahawak ako ng, yarn tsaka yung hook, alam ko pa rin siya gawin. Ang daming craft skills na once natutunan mo siya, basically nagiging muscle memory na sa katawan mo and you cannot take that knowledge away from yourself. When I wanted to learn costuming and pattern drafting, yung una kong ginawa is binuksan ko yung old TLE notebooks ko nung high school kasi tinuturo nila paano gumawa ng pattern from scratch in high school. The sad thing lang no is though is hindi ko na appreciate yung lessons na to kasi yung facilities ng school and yung teacher mismo ay hindi sila well equipped. So naalala ko pa nun yung auntie ko yung gumagawa ng mga pattern from for me. Pero hindi naman napapaliwanag ng maigi nung teacher kung bakit ganito yung sukat, ano yung darts, bakit ganyan. And then, konti lang din yung makina namin. So parang for a student, gawa tayo ng gawa ng pattern, but hindi naman natin makikitang ikat natin yung tela at gawin nating garment. So, pag hindi nabuo yung project na ganun, hindi naiintindihan ng bata kung ano yung point ng pinagagawa natin. Pero when I look back at it, grabe yung idea na yon kasi these days, people pay a lot of money to learn pattern drafting na yun yung pundasyon basically ng garment sewing sa mga hindi nakakaalam ng sewing terminology. Pasensya na kasi on my channel, sewing is actually my main hobby even if yung business ko is in jewelry making. Pero sewing talaga yung aking pamparelax so I do know a fair amount about sewing. Pero yeah, 'pag magbalik tanaw ako, wow! Yung high school ako nagtuturo sila kung paano gumawa ng pattern from scratch. So, hangarin ko and wish ko lang na until this day and age sana yung, gobyerno nag-i-implement pa rin ng ganitong lessons even as early as high school para yung mga estudyante mapukaw din yung interest nila in these types of livelihood. Hindi lang yung common na sinasabi ng matatanda na office work, doktor, abogado. Hindi lang yun yung options na meron tayo. And yung napakaganda dito sa working with your hands or skilled work, kadalasan ang baba ng barrier to entry. Hindi mo kailangan magtapos ng degree, basta matutunan mo lang kung paano siya gawin. Such as mine, jewelry making and sculpting, ah, gawin mo lang, mag-practice ka, hindi mo kailangan ng formal lessons. Something like garment making or pananahe, medyo mas kailangan mong aralin. But also something like paggaganchilyo, once natutunan mo siya, ah, alam mo na. And then you can start easily selling the things that you make. Basta ang point lang ng video ko ay hindi lang talaga yung bachelor's degree sa the usual degrees, yung kayang bumuhay sa'yo. I hope more people consider technical or vocational courses. Ang dami din na libreng TESDA courses sa local governments. You just have to look sa pages ng LGU nyo or sa TESDA ng LGU nyo and tanong kayo kung ano requirements. Usually, kung resident ka nung LGU, libre entirely yung lessons. Alam ko sa mga kakilala ko sa Marikina, halimbawa, yung TESDA sa kanila ng leatherworking or shoemaking is completely free. Kasi kailangan nga nila ng younger generation na mag-aaral ng mga bagay na 'to. Dito rin sa'min sa Laguna may TESDA or manpower training na completely free basta resident ka nung kinauukulang, city or town. And that's it for this video. I feel like nasabi ko na lahat nung naisip kong sabihin. Sana'y naging inspirasyon 'to sa inyo kung pinag-iisipan niyo kung anong puwede niyong gawing pangkabuhayan or kung may livelihood ba, kung may kita ba sa ganitong larangan ng trabaho.
May kaakibat din na mga challenges or paghihirap sa pagiging self-employed or sa pagtatag ng sarili mong business or sa pagiging online seller. Pero lahat naman 'to kaya nating malampasan. If you like this video din po, wag po sanang kalimutang mag-like, follow, and subscribe. And if meron kayong comments, comment lang din dyan sa comment section. Malaking inspirasyon po sa akin to para magpatuloy na gumawa ng videos kagaya nito. So, thank you guys for watching. See you again next time.